Guys, welcome back sa ating YouTube channel. So ngayong araw na to guys, pag-uusapan natin mga paghahanda na dapat gawin kung tayo ay magwawalay ng baboy. Ayan, mga piglets na pinanganak. So usually mga between 30 days to 35 days o 28 days to 35 days old. So tara guys, silipin natin yung mga piglets ngayon at pag-usapan natin, himay-himayin natin ano ba yung mga bagay at paghahanda na dapat natin gawin bilang isang magbababoy. So tara, let's go! Ito guys ay isang baboyang walang amoy. Etong nakikita natin na baboy ngayon Mami Pig at nandito nga yung mga piglets. So ang gaganda guys. Ayan, bimig nga pala ang ginagamit dito sa mga piglets na to. Nakita naman natin guys na talagang sobrang lalaki ng katawan. Maliban guys sa bimig, syempre kapartner natin dito sa baboyang walang amoy. Ito guys, isa sa mga vitamins na talagang masasabi natin na very effective na pwede natin gamitin sa mga alagang baboy, kahit sa piglet, sa inahing baboy at ganoon din sa mga barakong baboy. Vitamin Pro. Kasi ang Vitamin Pro guys ay merong immunity enhancer, energy enhancer, meron ding anti-stress at syempre digestion enhancer at growth enhancer. Nakita naman natin guys dito sa mga baboy na to, sa mga piglets, talagang super lalaki nila. 1 month ago talagang super liliit nila guys, napakaliliit. Pero ito guys, hindi pa nawawalay sa inahin, talagang ang lalaki na nitong mga baboy na to. Kung ikukumpara ito doon sa mga nakikita kong mga piglets na talagang binibenta na pagdating ng ika 45 days, ika 50 days, talagang maganda na yung weight na itong mga piglets na to kumpara doon sa ibang mga baboy. Ang kagandahan guys, talagang bilog na bilog yung katawan na itong mga piglets na to at ready na talaga sa pagwawalay. Sa mga bagay guys na nararanasan ng baboy yung nai-stress sila kapag nagwawalay. Syempre nandyan yung iiyak-iyak yung mga piglets kapag winalay na sa inahing baboy. Usually guys, ang right age ng pagwawalay sa mga baboy ay sa edad na 28 days o kaya 30 days. Ginagawa ito, tinatawag na maagang pagwawalay para at least maging mas mabilis yung pag-recover ng inahing baboy at makapag-start na muli sa ang katawan niya bilang paghahanda sa susunod na paglalandi. Magiging maganda ito para sa mga nag-aalaga ng baboy para maging mas profitable ang business ng pagbababoyan. Mas matagal na pagwawalay, ibig sabihin mas matagal na pag-aantay para maglanti muli ang baboy. Ibig sabihin yun, mas matagal na cycle ulit ng panganganak ng mga baboy. So ito guys, talagang ano yung mga piglets. Ito. By the way guys, ang kinakain ng pala nito ay ang dami gatas na gawa ng bimig. So usually, itong mga baboy na to maaari nang mag-consume ng 250 grams hanggang 500 grams. Depende kung ano yung kaya nilang i-consume. Pero normally halos nito 500 grams na. Kapag i-introduce natin sila guys papunta sa pre-starter, ugaliin natin na hindi tayo guys basta-basta magpapalit ng pre-starter sa mga piglets kasi maaari magdulot ito ng pagtatay sa kanila sa yung agarang pagbabago ng kinakain ng baboy. Hindi magandang practice sa ating baboyan. Kung ayaw natin guys mapahamak yung ating mga alaga at ayaw na natin kinakabahan tayo, mas makakabuti guys na gradual yung pagpapalit natin ng pagkain. Paano ba ginagawa ito? Ito nga pala guys is 33 days old na itong mga piglets na to. Usually sinabi natin na ang tamang wastong gulang o wastong edad ng mga baboy kapag winalay sila sa inahin mula ng pagkapanganak sa kanila isa igulang na 28 days to 30 days hanggang 35 days. Yun yung pinaka-ideal talaga na magandang gawin para sa ating mga alaga. Lalong-lalo na katulad nito na malalaki na yung mga baboy. Yung ibang bagay pa na dapat natin gawin is sa pagitan ng age group na yon, maaari tayong magpurga na sa mga biik. Ito ay makakatulong sa kanila upang maalis ang mga bulating nagpapabagal sa kanilang paglaki. Ugaliin natin na magpurga kahit kung wala tayong masyadong budget, kahit yung mga sachet lang katulad ng Latigo 1000, maaari nating ihalo ang isang sachet kasya na yon sa 10 biik at ihalo natin sa inumin o pakain sa mga baboy. Makakatulong ito para talagang makita natin ang resulta sa mga kinakain nila at mapunta sa kanilang katawan. Alam naman natin na hindi biro. Imagine pre-starter, magkano na? 1.5. At alam naman natin talagang yung gastusan sa pagbababoyan talagang napakataas at napakamahal.
Ang gradual na pagpapalit ng pagkain, ibig sabihin yun, sa unang araw guys ng pagpapalit ng pagkain, maaari tayong magsukat ng 3/4 yung dating kinakain nila at 1/4 yung bagong pagkain. Sa ikalawang araw naman is half-half na sila, at sa ikatlong araw 3/4 yung dating pagkain at 1/4 na 3/4 yung bagong pagkain at 1/4 na lang yung dating pagkain. At sa ikapat na araw tuluyan na, pwede na tayong 100% na yung bagong pagkain. Sa ganung sistema hindi mabibigla ang ating mga alaga, iwas stress na rin yun para sa kanila. Isa pang bagay na maaari natin gawin ay yung pagtuturok ng vitamin B complex kapag nagwawalay tayo. Ang vitamin B complex maaaring makatulong para maiwasan ang pagkabansot ng baboy, maging malakas, masigla at malusog sila. Makakatulong ito sa kanilang paglaki at masisiguro natin na healthy yung ating mga piglets. Isa pang bagay, maaari rin tayo guys gumamit ng Betracin Gold bilang pulse medication. Ano bang ibig sabihin nito? Ito ay upang maiwasan yung pagkakaroon ng pneumonia. Alam naman natin na yung mga piglets minsan mabilis lamigin, lalong-lalo na kung basa yung semento. So iwasan rin natin guys magbasa kung hindi sanay yung ating mga piglets sa basang flooring, lalong-lalo na kapag hapon o gabi. Ito ay upang maiwasan yung pag-ubo-ubo, pagkakaroon nila ng mga sipon at maaaring magresulta sa lagnat kapag hindi naagapan. Maaaring magresulta sa pneumonia at panlalamig ng mga piglets. Yung laging basa na kulungan ng baboy maaaring makapagdulot ng pagtatai-tai sa kanila, ganun rin yung overfeeding. Kaya iwas-iwasan lang muna natin yung sobrang pagkain sa mga alaga. Pagbigay lang tayo ng tamang pagkain na alam natin kayang-kayang ikonsumo ng ating mga alagang baboy. So sa pre-starter period guys, ang mga baboy natin, mga piglets, maaaring magkonsumo ng 19 kilos hanggang 25 kilos. Ang per day consumption ng baboy natin ay maaaring umabot ng 1 kilograms hanggang 1.2 kilograms. Kaya maaari rin natin simulan yung pagpapakain dito ng 700 o pwede 500 grams hanggang sa maging 700 grams to 800 grams per day. Depende sa kung ano lang yung kaya nilang ikonsumo. So makakatulong ito sa baboy para maging mabilis na lumaki at masigla. Ugaliin rin natin guys na minomonitor natin kung kaya na bang ikonsumo ng ating mga alagang baboy yung mga pagkain na binibigay natin. Kapag sa tingin natin guys hindi pa nila kaya talaga at hindi pa nauubos, ugaliin natin na bawasan ng konti kasi sayang yung feeds, maaaring magresulta iso sa 2% to 3% na kabawasan sa kinakain nila, at sa bandang huli maaaring magresulta ito sa 20% to 30% na savings sa pagkain sa ating mga alagang baboy. Take note, ang piglets na inaalagaan napakarami, 'di ba? Halos grupo 'yan. Kaya importante na magpakain tayo ng wasto at yung pagkain na kaya nilang ikonsumo para maiwasan natin yung labis na gastos at yung pagkasayang ng mga feeds na hindi naman talaga kaya pang ikonsumo ng mga piglets. Ugaliin rin natin guys na laging i-check yung mga alagang baboy, kung malakas ba sila, kung walang nagkakasakit sa kanila, walang nagtatai, at saka ugaliin rin natin i-check kung malulusog, masisigla sila. Ito nga isang baboy na to, nung bata pa talagang naapakan ng inahin. So halos matuklap yung balat, pero ngayon nakita natin na tuluyan na talagang nakarecover at isa na siya sa pinakamalaking piglets dito sa baboyang walang amoy. So by the way guys, nanganak itong baboy na to nung nakaraang buwan at inabot nga ng 6 na piglets. Kaya lang yung isa lumabas na patay. So unang panganganak pa lang to ng baboy na to. Kaya hindi rin natin masyadong ine-expect yung sobrang dami ng piglets. Ganoon na rin guys, yung unang pagbubuntis na itong baboy na to hindi nga nagtuloy. So nagantay lang ng 3 months, 3 weeks and 3 days pero walang lumabas na baby. At ito na nga, pinabulugan ulit, pinaiay ulit at ito na nga yung nangyari at naging resulta. So sa susunod na panganganak, inaasahan natin na magiging marami at magiging maganda na yung resulta ng panganganak na itong baboy na to. So ito guys, sa Bitmin Pro, isa sa mga ka-partner talaga dito sa baboyang walang amoy. So nakita naman natin guys yung resulta, talagang napakaganda. So yung inahing baboy super healthy, ganun din super healthy din guys yung mga piglets na inanak nila. Nakita naman natin guys yung weight na itong mga baboy na to, talagang bilugan, napakaganda. Maliban dyan guys, talagang super healthy at super active sila. So itong Bitmin Pro kasi kompleto, merong immunity enhancer, energy enhancer, digestion enhancer at growth enhancer na rin. So meron din itong anti-stress at makakatulong kapag nagwawalay tayo ng mga piglets. Katulad na lang ng gagawin ngayon dito sa mga baboy na to.
Guys, maraming salamat sa pagsama sa atin dito sa Kabady Moko YouTube channel. Sama-sama tayong matuto magnegosyo at syempre umasenso. Hanggang sa muli mga katropa, maraming salamat at paalam. Pala guys yung ginagamit na panlinis dito sa babuyang walang amoy, at ito na guys, Bitmin Pro. Ayun, talaga naman. Pasensya na kayo, pasintabi dun sa mga katropa natin na kumakain. Ito na, super healthy. Napakaganda guys, tingnan nito mga piglets na to. Kapag may alaga ka talaga na piglets tapos nakita mong bilugan yung katawan, talagang matutuwa ka guys kapag nakikita mo sila. Lalong lalo na yung kapag mga ganito, mga bilog-bilog na talaga, at talagang sa tingin mo yung timbang nila talagang sulit na sulit dun sa pinapakain mo. Talagang super happy ka. Ang saya ng magbababoy.